Kaswal na nagtapon ng basura ang lalaki, ngunit tumama ito direkta sa ulo ng isang asong gala. Inakala ng aso na iyon ay pagkain na sadyang itinapon para sa kanya. Sa sandaling iyon, inisip niya na iyon na ang kanyang amo. Mula noon, sinusundan na niya ang lalaki araw-araw. Ngunit lubos siyang hindi pinapansin ng lalaki, hindi sumuko ang aso. Kahit umuulan at malakas ang hangin, palagi siyang naghihintay sa pintuan. Dahil sa pagkainis, pinalaya siya ng walang puso ng lalaki. Maging ang bakal na gate ay nilak nito ng mahigpit. Wala nang nagawa ang aso kundi magtago sa tabi ng basurahan, nanginginig sa lamig at ulan. Kinabukasan, sinundan pa rin niya ang lalaki. Patuloy pa rin siyang hindi pinapansin ng lalaki. Bigla na lang may dumaan na mabilis na motorsiklo. May narinig siyang malakas at masakit na pagungal mula sa likuran. Paglingon ng lalaki, sandali siyang natigilan, ngunit tumalikod din siya at naglakad palayo. Walang maiiyak para sa isang asong gala, maliban sa isang munting batang babae, na puno ng luha ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng aso. Nang malapit ng tawagan ng mga tao ang animal control, bumalik ang lalaki sakay ng kanyang motorsiklo. Nagulat ang lahat. Buhat niya ang aso at inilagay sa motorsiklo. Dinala niya ito sa ospital ng hayop, sa kabutihang palad na agapan ang buhay nito. Ngunit sinabi ng doktor na dapat niyang iuwi ang aso. Tumanggi ang lalaki, sinabing hindi niya ito pag-aari, tumulong lang siya. Nagbigay ng mungkahi ang doktor. Bakit hindi niya muna alagaan ng ilang araw? At nangakong tutulungan siyang makahanap ng bagong mag-aampon. Napilitan ng lalaki na iuwing kasama ang aso. Ngunit agad niya itong pinagsisihan. Pagdating nila sa bahay, tumalon ang aso sa mesa. Kinain ang lahat ng kanyang inihandang hapunan habang nakataas pa ang ulo na tila mayabang. Pagsapit ng gabi, hindi tumigil kakakahol ang aso sa bintana upang hindi marinig ng kapitbahay todo ang pagsisikap ng lalaki na pakalmahin ito. Sa tuwing makakatulog na sana siya, sisimulan ulit ng aso ang pagalulong. Inabot ito hanggang umaga. Kinabukasan, bumangon ang lalaki na may malalaking eye bags habang mahimbing namang tulog ang aso. Paglakad niya, naapakan niya ang regalong iniwan ng aso. Sa opisina, sobra siyang pagod kaya hindi nakapagtrabaho ng maayos. Pag-uwi niya kinagabihan, muntik na siyang sumabog sa galit. Wasak ang buong bahay. Hindi na kinaya ng lalaki, ngunit bigla siyang may naisip. Dinala niya ang aso sa parke para maglakad. At nang walang tao sa paligid, tinanggal niya ang tali at mabilis na tumakbo pa uwi. Ngunit pagdating niya sa bahay, tumunog ang doorbell. Nandoon ang batang babae, nakangiti at masayang ibinalik ang aso. Bilang parusa sa lalaki, ninakaw ng aso ang tanging pares ng shorts niya. Napilitan siyang habulin ito habang nakabalot lang sa kumot. Wala na siyang maisip na paraan para disiplinahin ang aso. Agad niyang tinawagan ng doktor. Tinatanong kung may nakahanap na bang bagong mag-aampon. Sumagot ang doktor na mayroon na. Tuwang-tuwa ang lalaki. Ngunit pagdating niya sa bahay, nabasag na ng aso ang halos lahat ng gamit. Papagalitan na sana niya ito nang dumating ang pamilyang mag-aampon. Nakita nila ang magulong bahay at agad na umalis. Tumanggi ang babae na ampunin ng ganitong klaseng aso. Napanganga ang lalaki. Handa na sana niyang pagalitan ng husto ang aso, pero bigla siyang nahilo. Nawalan siya ng malay, nagpanik ang aso. Paulit-ulit nitong pinapalo ang dibdib ng lalaki gamit ang mga paa. Narinig ng mga kapitbahay ang ingay at agad tumawag ng ambulansya. Sinundan ng aso ang ambulansya kahit gaano pa kalayo. Lagi itong nasa tabi. Pagmulat ng lalaki, wala ni isang kamag-anak na naroon. Ngunit pag-angat ng tingin niya, nakita niya ang aso, nakaakyat sa bintana ng ospital, nagkakamot dito, puno ng pag-aalala ang mga mata. Lubos siyang naantig. Hindi pa siya nakaramdam ng ganoong pag-aalaga. Ang nagbigay sa kanya ng init ay ang asong paulit-ulit niyang itinaboy. Tuluyang nagbago ang lalaki. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, dinadalhan niya ng masasarap na pagkain ng aso. Hanggang isang araw, bumalik ang doktor kasama ang panibagong pamilyang nais mag-ampon. Kaya ikaw, gusto mo bang mag-ampon ng ganitong aso?